Huminahon ka. Ang pangako ko, tutuparin ko. Gising, gising. Gumising ka na ngayon. Nakatulog ako talaga? Napanaginipan ko ulit ang lalaking iyon. Sandaliin lang akong lumabas, tapos nakatulog. Kwarto mo ba ito? Pasensya na. Pagod lang. Pagod na talaga ako. Sige, sige, tama na. Humiga ng patag. Habarin ang pantalon. Ibuka ang mga hita mo. Doktora. Hindi nakasara ang kurtina. Walang manonood dyan. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Itaas mo ang mga hita dito. Mabuti, lalong ibuka ang mga hita. Paano? Nagkaroon ka ng malalaking sugat sa edad mo. Paano ito nangyari? Ako. Lalong ibuka, kailangan kang suriin. Tigilan ang pag-ungol. Ipang-unggol mo sa kama ng lalaki mo. Huwag dito sa klinika ko. Tapos na, magbihis ka na. Magbayad sa reception, maging mas responsable ka, huwag kang padalos-dalos. Kaya pala dahil sa gabing iyon. Kalimutan mo na iyon. Tapos na ang lahat. Hindi ko na siya makikita pang muli. Siya nga. Kulang pa tayo ng 800,000. Saan ako kukuha ng 1,000,000? And Rakshen, huwag kang gagalaw. May lagnat ka pa rin. Hindi ka pwedeng pumasok sa Nauubusan na tayo ng oras. Ang lupang ito, 3 buwan lang ang lease ni Mr. Ho sa atin para dito. Para mailigtas ang orphanage, kailangan nating gumastos ng milyon para bilhin ang lupa. Pero, malayo pa ang kakulangan natin. Hindi pwede. Hindi ko pababayaang mawalan ng tahanan ang mga bata. And Rakshen, magpahinga ka muna. Yung pera. Ako na ang bahala. Labas ka. Master Chuan, pakalma ka muna. Foreman, anong nangyari sa'yo? Wala lang. May lasing na Lee sa loob ng lounge. Jen Lee, nasa iyo ang pangalis ng lasing. Pasok ka na, at alagaan siya. Pero bisita iyon sa Say Lounge. Hindi pa ako nakapag-alaga ng AIC na bisita dati. Huwag kang mag-alala, medyo awkward sa una, masasanay ka rin. Ganito na lang. Dagdagan kita ng dagdag na 3,000 yuan. Pasok ka na at asikasuhin mo siya. 3,000. Sobrang kailangan ko ng pera ngayon. Makakatulong kahit konti. Siguro naman, hindi naman siya masyadong mahirap alagaan. Sige na. Bilisan mo, tara na. Lele. Master Chuan, yung nilagay ko sa alak, utos sa akin ni Madam yon, para tulungan ka magsimula dahil ayaw mo, naghanap ako ng babaeng estudyante para mas lumakas ang epekto. Sir,
Ayos ka lang ba? Sino ka? Tagapaglingkod ako rito. Pahintulutan mo, pahirin ang iyong pawis at sopas pampagaling sa hangover. Hindi makakatulong yang sopas. Nasubukan mo na ba? Nabigla ho kayo, hindi ko ginagawa yon. Samahan mo ako magdama. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ang mga ihisi na pumupunta rito ay pawang mayayaman. Kung talagang mababayaran niya ako. 800,000. Kasundo. Kasundo. Ang pera. Ipapadala ito ng katulong ko. Salamat. Bakit siya nasa ospital? Ginoong He, naghihintay po si Mrs. He. Ah, tama. Nailipat na ba ang pera? Tapos na. Nasa account na dapat ngayon. Alis na tayo. Nakatanggap na ng pondo sa account ninyo. 800,000 yuan. Nandito na ang pera. Kailangan kong sabihin kay Nanay Shen. Magandang balita. Boss Hu, pakiusap, bigyan nyo kami ng ilang araw. Napakabata pa ng mga bata. Wala na kaming mapuntahan. Ang buhay ng mga batang to, mukha ba akong may walang pera? Umalis kayo, gibain nyo. Huwag matakot, wala namang dapat katakutin. Hinto. Inaangkin ko ang lupang ito. 1,000,000 ang laman ng maletang ito. Bilangin nyo. Sir, 1,000,000 talaga nandito. Kaya ang lupang ito, atin na ngayon. Tama ba? Boss, espesyal na hiniling ng Firefly Group. Ang lot na to, binigay namin sa kanya. Paano namin i-explain kay Emery? Tigil na sa salita. Tinutupad ko ang pangako. Inyo na ang lupa. Umalis na tayo. Ang galing ni Ate Jiang Li. May tahanan na tayo. Wala nang takot sa pagsita. Ayan. Jiang Li. 3 buwan lang. Saan mo nakuha ang perang ito? Sabihin mo ang totoo. Paano mo nakuha ang cash na to? Sabihin mo ang totoo. Saan talaga nanggaling ang perang ito? Huwag mong sabihin, may illegal kang ginawa, di ba? Tita Shen, nag-o-overthink ka. Nakapag-close ako ng malaking deal sa binigyan ako ng 800,000 yuan na komisyon. 800,000. Totoo ba? Hindi ka nagsisinungaling. Pangako ko. Nakakagaan ng loob. Tita Shen, gutom na ako. Miss ko na ang inihaw mong isda. Sige, sige na. Mga bata, tara na, umuwi na, para sa isdang yan. Tara na. Oras ng inihaw na isda. Napakaswerte na ang pamilya natin ay patuloy na unlad. Sulit ang lahat ng sakripisyo.
Ito pala ang plano, no? Opo, Direk. Bakit po kayo mag-aabala sa maliit na proyekto? Tayo'y tumingin sa loob. Ate, ang galing mo. Siya na naman. Director He, binili niya ang lupang ito sa amin. Siya nga. Na pala. Jiang Li ang pangalan niya. Sabing 5 trabaho ang pinasukan para makapag-ipon. Nagbenta pa ng dugo. 2 araw lang, 200,000 ang pera niya. Ngayon 1,000,000 na. Di na mababawi ang usapan. Kaya ipinagbili ko. Kaya 800 nilang ang nanghihingi sa akin. Pero mayong nandito ka na, iyon na ang lupang ito. Huwag kang mag-alala, papapasukin ko ang mga taga-paalis, hindi na kailangan. Baguhin ang plano sa konstruksyon para iwasan ang ampunan, ibahin ang ruta ng kalsada. Nakuha na po. Handa na ang hapunan. Tikman mo ta. Paborito mo pa rin ba? Jiang Li. Anong problema? Ikaw ba ay buntis ka ba? Hindi, kaunting problema lang sa tiyan. Hello, Ito ba si Jiang Li? Ito ang Grupo Firefly. Ipinapaalam namin na natanggap ka na sa aming Departamento ng Disenyong Alahas. Magtungo sa opisina sa susunod na Lunes. talaga? Napakaganda naman. Totoong totoo ito. Maligayang pagbati. CJ, pupunta ako ng oras. Mommy Shen, ang galing nito. Pumasa ako sa Grupo Firefly. Grupo Firefly. Kahanga-hanga ba yan? Siyempre naman, maganda ang benepisyo nila, malaki sahod at mga bonus. Ito ang pangarap na trabaho ng bawat disenyador ng alahas. Masyado sigurong nag-iisip. Hindi gagawa niyan si Shaoli. Di ko na kailangang magtrabaho. Sa club pa. Pagkatapos ng duty ko mamaya, magre-resign na ako bilang manager. Tumigil ka dyan. Umikot ka. Uminom ka para sa akin. May iba pa akong trabaho. Pero hindi ko alam paano. Ano pang hinihintay mo? Kilos na. Ikaw na. Bakit ka pa inupahan ni Mr. Chuan na hindi naman kabilang sa amin? Ang tirahang ito ay halagang 500,000 yen. Mawawalan si Mr. Chuan ng malaking halaga ngayon. Bilisan mo. Naku, wala akong natatama kahit isa. Kapag natalo ako rito, paano tayo makakabayad? Mag-concentrate. Ang galing. Walang kupa si Mr. Chuan. Isang tira lang, nasungkit mo na lahat. Binibini. Tutuperin ko ang pangako ko. Heto ang 5 milyon. Sa'yo na ito. Hindi ako nanalo sa laro. Ibigay niyo ang pera kay Miss Chuan. Gipit na nga sa pera. Tinanggihan mo pa ang madaling yaman. Hoy, Chuan, ang tawag mo sa kanya. Ang lamang mo naman, no? Magkakilala kayo. Ang isang mayamang binata tulad niya. Hindi naman makikisama sa katulad kong simpleng tao. Hindi kami magkakilala. Naglakas loob siyang magkunwari. Kung wala na kayong ibang sasabihin, aalis na ako.
Ang bilis naman, makaalis nitong babae. Tumigil ka. TSK. Ang init ng ulo mo. May gusto ka talaga sa kanya, no? Tama. Itong dalagita ay hindi karapat-dapat sa pansin mo. Ang Yingwo Group ay puno ng magaganda. Pwede kang mamili. Tapos na ako. Hindi pa tayo tapos. Narinig mo ba? Dumalo si Ginoong He sa orientation ng mga baguhan. Oo, narinig ko. Sabi nila, sobrang pogi niya, at napakagwapa. Sisikatin ko siya ngayon, para magustuhan niya ako. Phew! Tigilan mo yung panaginip. Ang isang top bachelor na tulad niya, may mataas na mga pamantayan. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Tama na ang away. Nandito na siya. Ginoong He. Si Chuan niya pala. Kumusta po, Ginoong He? Bakit siya nandito? Paano siya nakapasok? Ikaw. Sagutin mo ang isang tanong. Bakit biglang nagtatanong si Jihi? Tama. Ang tense ng sitwasyon. Sige po, sir. 6 na buwan nakalipas, ang hapakant mine natin sa Myanmar nakahanap ng 2 kilaw na jadate. Kinumpirma ng mga eksperto na 80% ang kalinisan ng base color nito. May violet pattern sa imperial green glass type. Pero kahit sobrang puro, may malubhang depekto. Sabihin mo, kung paano ay de-design ang jade para maging kayamanan. Itong batong ito, kahit mga top designer, hindi makaisip ng solusyon. Ginoong He, bakit ganito ang pagsubok sa mga baguhan? Di ba? Imposible ito. Sa limitadong oras. Paano ito masosolusyonan? Yung mga bitak dito, maluwag sa taas, siksik sa ibaba, may natural na daloy. Pwede nating sandan ang pattern ng mga bitak para sa nakahigang budha sa taas. Sa makapal na bitak sa ibaba, ilarawan ang libu-libong lotus, yung violet patterns, nakahanay sa puso ni Budha, na bumubuo ng parihaba. Tamang-tama para sa mga kasulatan sa kamay ni Budha. Mapapakinabangan ng husto ang batong ito. May mabuting simbolismo at halagang sining. Lalaki ang halaga nito. Ang galing mo. Mabuti. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay. Pumasa si Jen Lee sa opisyal na EXA at sumali sa Glowfire. Exact, pumasok siya na may pinakamataas na marka sa kasaysayan. Talagang napakahusay. Pambihira ang talino. Dagdag pa, Mr. He, nais mo bang bisitahin ang iyong ina? Ayon sa doktor, ayaw niyang muling sumailalim sa gamutan. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Nauunawaan. Hindi pa dapat ang regla ko. Bakit ako nagdurugo? Buntis ka. Ano ang sinabi mo? Buntis ako. Pero hindi ko kayang alagaan ang bata ngayon. Kung isisilang siya, maghihirap lang siya sa piling ko. Hindi ko rin masabi kay Entihi. Iisipin niyang may hidiling hangarin ako. Anak ko. Patawad na sana. Kasalanan ko ang lahat. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kaya. Alagaan ka. Doktor. Kailangan kong magpa-aborsyon. Ipapatigil mo ang pagbubuntis. Sigurado ka ba dito, nasaan ang ama? Walang ama. Naka-schedule na ang aborsyon ngayong 4 ng hapon. Magbayad muna bago magpatuloy.
Bakit siya muli nasa ospital? Sa departamento ng obstetrics. He, mayroon bang pasyenteng nagkangalang Zhengli? Dumaan ba rito si Zhengli? Nandito siya. Tinatapos ko na ang records niya. Anong problema niya? He, ano ang iyong relasyon sa kanya? Siya ay aking kasintahan. Ano, buntis siya at hindi mo alam? Nagpa-aborsyon siya kanina. Saan ka napadpa? Hoy Xiaoyu, tingnan mo kung nasaan talaga si Zhengli. Opo. Ang abortion ay iki-1,800. Pero ngayon wala pa sa 1,000 pesos. Kung maghihintay pa hanggang sa susunod na sweldo. Malamang malaman ni Eric Shet. Masisira ang loob niya sa akin. Anong gagawin ko? Direktor He, nahanap na namin si Jiang Li. Tara na. Sige. Hoy, lilinawin ko lang, ang procedure ay 380 pesos. Abortion lang ito, walang anesthesia, mga komplikasyon pagkatapos. Hindi na responsibilidad namin. Naiintindihan? Naiintindihan ko. Mahal. Pasensya na. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Bilisan mo. Doktor. Magtatagumpay kaya ang prosesong ito? Huminahon ka. Mga babaeng katulad mo, nagpa-aborsyon ng palihim, daan-daang kaso. Ang naasikaso ko taon-taon, di ba baba sa 800? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Lahat ng babae, nadaanan din ito. Pakalma ka lang. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malinis ang proseso. Doktor, nagbago na ang isip ko. Ayaw ko nang ituloy. Ay cancel na, huli na ang lahat. Nakareserba na ang sanggol mo. Tulungan niyo ako. May tumulo sa klolo. Pigilin niyo sila. Director He. Paumanhin, nahuli ako. Anong gusto mo? Dalhin niyo sila sa presinto. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ihahatid kita sa bahay. Ginoong He. Nasa loob pa ang aking underwear. Isinailalim sa sterilize. Isuot mo. Salamat, Ginoong He. Ginoong He, handa na ako. Ikaw. Wala kang sasabihin sa akin. Tungkol sa pagbubuntis mo, bakit hindi mo sinabi sa akin?
Bayad ka na, walang responsibilidad at saka. Magkaiba ang mundong ating ginagalawan. Ayokong maging anak ng mayamang anak sa labas. Ang anak ko, hindi magiging anak sa labas. Ipagbuntis mo. Pakakasalan kita. Pero, Walang pero. Pakasal ako sa'yo. Dahil malubha si Lola, kaunti na lang oras niya. Ang tanging hiling niya ay magkaroon ako ng pamilya. At ikaw. Ang pinakamagandang opsyon. pero. Ayokong magpakasal. Pinaghirapan kong makapasok sa Firefly Group. Gusto ko ng sariling karera. Itaguyod ang sariling kinabukasan. Kapag nagpakasal ako, parang hayop lang ako. Hindi ako magmamakaawa sa pera. O maging ibon sa hawla mo. Mukha ba akong tagapag-alaga ng ibon? Magkakaroon tayo ng kontratang kasal bago ipanganak ang bata. Pwede kang magtrabaho. Pagka isang taon ng bata, bibigyan kita ng $1 bilyon para sa kalayaan mo. $1 bilyon. Siyempre, dahil sa ilang dahilan, dapat sekreto ang ating kasal. Tinatanggap mo ba ang kondisyon? $1 bilyong. Sa ganitong kalaking pera, masisiguro ko mabibigyan si Nanay Shen at mga kapatid ko ng magandang kinabukasan. At ang anak ko ay magkakaroon ng magandang buhay. Payag ako. Kasundo. Magparehistro muna tayo bago dalawin si Lola. Madam, magandang balita. Tumawag ang binata. Dadalhin niya ang nobya para sa'yo at buntis siya. Talaga? Naku, dapat tayong maghanda. Oo. Halika. Pagbati, binatang Panginoon. Magandang araw po, Ninang. Ang pamilyang He, isang napakagandang okasyon. Lola, dinala ko si Xiaoli para bumati. Batiin mo si Lola. Kumusta po, Lola? Napakaganda. Mula nang makita kita, tunay kitang naibigan. Ikaw, binata, alagaan mong mabuti si Xiaoli. Kapag may naiulat na pagmamalupi, magdudulot ito ng problema. Huwag po kayong mabahala, Lola. Aalagaan kong mabuti si Xiaoli. Ipasok ang mga regalo. Kagad, Ninang. Pasok. Ito ay mula kay Lola, bilang pasalubong sa iyo. Hindi ito kalakihan. Simbolo lamang ng pagmamahal. Hindi naman ganoon kalaki. Tanggapin mo, pagmamahal ni Lola. Yun ang sabi ng boss. Muna, itatago ko muna. Ibabalik ko rin ito. Salamat po, Lola. Tama yan. Ang pulseras na ito ay pamana ng pamilya He. Lahat ng babaeng papasok sa angkanhi ay tagapagmana nito. Heto. Ngayon, sa'yo na simula ngayon, ikaw at si Achuan ay dapat magsamang mabuti. Kapag may pagkakataon, dalawin mo ang iyong lola. Napakabait ni Lola. Naalala ko, ang ina ni Shen. Lola, talagang, dadalawin po kita. Maganda yan. Xiaoli, ang unang dapat asikasuhin ay ang kalusugan mo. Hating gabi na. Hayaan mong si Achuan ang maghatid sa'yo. Sige, maaga rin kayong matulog, Lola. Eldenat. Tayo na. Ginoong He, ibabalik ko ang mga iyon sa tamang panahon. At ito, Itago mo ang ipinagkaloob. Mahal na mahal ka ni Lola. Dalawin mo siya ng madalas, sapat na yon. Ituring mo ang mga ito bilang pabuya sa'yo. Tama na ang salita. Hating gabi na, matulog ka na. paano tayo matutulog?
Nalulunod na ako. Di na naman ako makatulog sa bagong kama. Di makatulog. Talagang di makatulog. Hanggang kailan mo ito gagawin bago ka matulog? Pasensya na, hindi ko sinasadya ito. Ako kasi, may problema ako sa pagtulog sa bagong kama. Kahit anong subok ko, di pa rin ako makatulog. Anong gusto mong gawin ko? Noong hindi ako makatulog dati. Kwento ng kwento sa akin si Tita Shen, lalo na yung mga kwentong dinosaur. Doon ako nakakatulog. Baka sakaling kung may ikukwento ka, makatulog na ako. Pasensya na, Ginoo he. Subukan kong matulog mag-isa. Siguro, di na kita guguluhin. Arf arf. Ang maliit na dinosaur ay nakahiga. Nagbaliktad, nagkiling. Ang tiyan nitong ay walang tigil sa pag-ungol. Di talaga siya makatulog. Sumigaw siya, tumigil ka sa ingay. Ang iritadong maliit na dinosaur ay hinampas ang tiyan. Ginoong He, babalik tayo, para bisitahin si Lola ilang araw lang. Lanan. Sana naman hindi ka na masyadong maarte sa kama. Susubukan ko. Para sa'yo ito. Ang ganda. Pero masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Pasaya mo si Lola. Ito ang premyo mo. Suotin mo. Nakakatulong sa pagtulog ang Esmeralda. Bagay na bagay sa'yo. Ang maliit na dinosaur sa kama. Nagpapabalik-balik sa higaan. Ang tiyan niya'y walang tigil sa kulo. Ginoong He, hindi ka pala, gaanong seryoso tingnan. Para ang sasakyan, huminto kang... Ano na problema? Hindi ba't lihim dapat ang kasal natin? Malapit na tayo sa opisina. Aakyat muna ako ng mag-isa. Baka magka-misunderstanding pag nakita tayo. Enrique, mauuna na po ako. Imposible yan. Seryoso, ano nang pinag-uusapan? Hoy, Jiang Li, halika rito agad. Scoop. Ano nang malaking balita? Official na sina Ketchon at Ma Xiao. Grabe kahit sa imagination mo. Eh kasi, pero totoo pala, halos totoo na. Tigil ang biro, sabihin mo na. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, kahapon ang boss natin, ikakasal na. Diba, sabi ko sa'yo mabibigla talaga ang sinuman sa balitang to. Si NVCH ang pinag-uusapan natin, pinakaaasam-asam na binata. Yung babaeng nakuha siya, dapat ay isang napakagandang dilag. Huwag nating palabasin. Jiang Li, itong bracelet, bakit nasa iyo to? Ano naman ang tungkol dito? Tigilang pagpapanggap, ito yung bracelet na nasa Sotheby's auction noong nakaraang buwan. Naibenta ito ng $30 milyon. Eksakto, ito mismo yun. Sino ang bumili? Si Emikihi mismo. Jiang Li, aminin mo na, paano napunta sa'yo ang bracelet na binili ng sihi natin? Mali ang pagkakaintindi mo. Paano ito naging pulseras na binid ni Pangulong He? Nagbibiro ka ba? Ito mismo yung Jiang Li, di mo sasabihin. Asawa mo si Presidente. Manloloko ka. Ako, hindi kailanman magiging asawa ni Pangulong He. Gawa-gawa lang ito. Pulseras na. Sarili kong gawa. Ikaw gumawa. Eksakto. Bumili ako ng mga labron at ginaya ang disenyo. Mukhang tunay, di ba? Nadaya ko kayong lahat. Anong kalokohan to? Jiang Li, hindi maaaring maging asawa ng presidente. Di ba? Impossible yun. Halata naman kung sino ang tunay na asawa niya. Lagi siyang lumalayo sa babae. Sa mga nakaraang taon, isang babae lang ang laging kasama niya. Yung Lin Jiwei. Siyempre, si Ed Zaiwi, ang kasintahan niya noong bata.
Hindi lang yun, sikat siyang jewelry designer. Nanalo sa View Goldsmiths Prize. Nung 20 siya, sa edad na 24, nakuha niya lahat ng Italia Design Awards. Ang pinakamahalaga, nagtrabaho siya sa Firefly Group. H1. Umuwi na ako. Zyway, kailan ka pa dumating? Kakatapos lang 2 oras nakalipas. Ano? Diretso akong pumarito mula sa paliparan. Punong disenyador ng Firefly Design Department. Sapat na ba ang aking kwalifikasyon? Siyempre naman. Maligayang pagdating. Sige. Empleyado mo na ako ngayon. Anong utos mo, boss? Ang Spring Collection ay ipapasa ko sa'yo. Walang problema. Sa loob ng 1 linggo, ibibigay ko sa'yo ang solusyon na gusto mo. Na pala. May irerekomenda ako, bagamat intern pa lang siya, ang kanyang disenyo ay talagang natatangi. Dapat kayong magpalitan ng mga ideya. Ah. Bihira kong marinig na purihin ni Mr. He ang isang disenyador. Jiang Li. Sa ating malaking boss, may ganitong klaseng tao. Hindi mo alam. Jiang Li, alam mo ba? Ngayon ko lang nalaman. Anong pinag-uusapan? Eitzat. Siya ay si Lin Zyway. Kasintahan ni President He noong bata pa. Ikaw siguro si Jiang Li. Eldenat. Sumama ka sa akin. Inirekomenda ka ni H1 sa akin. Maging aking assistant. Pero alam mo, may paalala ako sa... Bilang tao, dapat alam mo ang iyong lugar. Huwag mong pagnasaan ang hindi sa iyo. Naiintindihan mo? Kumusta naman? Xiao Li, anong gusto ng asawa ng chairman? Gusto niya akong maging assistant niya. Nagtratrabaho ka para sa asawa ng chairman. Ang swerte mo. Talaga ba? Sa tingin mo swerte ito? CJ, balik na sa Kung mahuli nila tayong nag-uusap, mapapagalitan na naman tayo. Hayaan mo na. Huwag kang mag-isip. Sumusunod lang ako sa utos. Ang boss ang nagdedesisyon. Diyos ko, pumunta siya sa Firefly. Sino? Kaninang umaga, bumisita si Lin Jiwei sa Firefly. Tapos, ano naman sa kanya? Mayroon siyang kahangahangang senior. Ang henyo sa teknolohiya na, bumihag sa UK. Kara-rating lang niya, sa Firefly. Tara na, puntahan natin siya. Sobrang gwapo niya. Tara na. Nakita mo ba yun? Siya yun. Si Chen. Kilala mo siya. Hindi namin siya kilala. Balik na tayo sa Hoy, Xiao Li. Xiao Li. Ikaw nga. Hoy. Xiao Li. Ang tagal nating hindi nagkita. Balik trabaho na tayo. Xiao Li. 3 taon na ang nakalipas. Huwag kang ganyan.
Jiang Li, dahil magkakilala kayo, pag-usapan nyo na lang, uuna na ako. Huwag mong palampasin to. Zhang Lu, Xiao Li, ilibre kita ng pagkain. Marami akong gustong sabihin. wala tayong pag-usapan. Xiao Li, alam kong galit ka pa. Pero mayroon akong pinagdaanan. Pagdurusahan. 3 taon tayong magkasama. Nung mag-college tayo, niloko mo ako't iniwan. Sumama ka sa kanyang abroad. Ngayon babalik kang nagsasabi, may pinagdaanan ka. Xiao Li, sa ampunan tayo lumaki. Sawan ako sa hirap. Hindi ko siya minahal. Ginamit ko siyang tulay para makapag-abroad. Yun lang. Lagkit ka sa isip ko. Ikaw lang ang mahal ko. Xiao Li. Ngayon kumpleto na ako. Kayang-kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Bitawan mo ko. Xiao Li. Magsimula tayo ulit. Bitawan mo nga. Pakawalan mo ako. Director He. Anong ginagawa mo? Wala kaming ginawa. Nagde-date lang kami. Nagte-text lang. Oy senior, kahit na kayong dalawa ni Jiang Li, hindi pwedeng magda sa opisina, nang ganyan kahalata. Kung makikita ito ni H1, masisira ang imahe nyo. Hindi ito ang iniisip mo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Tama na, Xiao Li. Ako na ang bahala. Director He. Paumanhin po. Nagpakalabisan ako at naging padalos-dalos. Magpapakilala na lang po ako. Ako si Zai Chen. H1. Ito yung kandidatong sinasabi ko, si Senior Zai Chen. Siya ang nag-develop ng AI cutting algorithm, ang orihinal na inventor. Sige, huwag na tayong matagal dito. Naka-reserve ako ng golf course, malapit sa opisina. Pwede tayong mag-usap habang naglalaro, okay ba? Sang-ayon. Ang tense ng sitwasyon. Nag-golf na sila. Mukhang hindi nila ako kailangan. Sasama ka rin. Nakakahiya talaga. Kalimutan na natin. Sabihin na lang nating libre ng boss ang lakad na ito. Ganoon lang kasimple. HM. Jiang Li. Marunong ka ba talagang mag-golf? Unang beses ko. Huwag kang magpilit. Ikaw na lang maghabol ng bola. Huwag nang maghabol ng bola. Matuto ka kung di mo alam. Turuan kita. Hawakan ng 2 kamay. Lakasan ang balika. Igiling ang pamalo. Mag-concentrate. Handa ka na? Pasok. Sabi ko sa'yo, natural kang magaling, mabilis matuto. Mabait talaga si Mr. He sa mga tauhan, personal na nagtuturo sa empleyado. Natural lang yun. Ano? H1. Empleyado mo rin ako. Turuan mo rin ako. Marunong ka naman. Di mo na kailangan turuan. Sige. Kung di mo ako tuturuan, ikaw na lang maglaro. Jiang Li. Tara uminom. Espesyal na cocktails dito. Talagang masarap. Di siya pwedeng uminom. Nireregle siya ngayon, bawal ang alak. Wala naman akong regla ngayon. At saka, ikaw. Di ba? Bawat buwan dati, ganitong panahon. Talagang wala ngayon. Senior. Regla ng babae, pwedeng magbago, wala kang alam. Paumanhin. Masyado kasing concerned. Ang close ninyong dalawa. Senior. Kailan mo kami iimbita sa kasal ninyo? Etsa, hindi talaga kami ganong klaseng relasyon. Sa ngayon, hindi kami magkasama. Pero dati kaming magkasintahan. Una kong minahal si Lee. Magkasama kaming lumaki.
Magkasintahan nung bata pa. President He, hindi ito ang iniisip mo. Tapos na talaga kami noon pa. Wala talagang nangyari. Shaoli. Sinabi ko na dati. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. President He. Huwag nang tumawag pa. H1. Uuwi na rin ako. Hoy, Shaoli. Delikado na to. Akala siguro ni President He. Kinuha ko ang pera niya. Nang nag-date pa ng iba. Paano ko ito maipapaliwanag sa kanya? President He. President He. Pumunta ka sa opisina ko. CJ, paparating na ako. President He. Ano ang relasyon mo kay Xichen? Ex-boyfriend ko siya. Pero naghiwalay na kami 3 taon na ang nakalipas. Tapos na ang lahat simula noon. Wala na kaming koneksyon ngayon. Sa loob ng 3 taon. Hinahalikan ka ba niya rito? Paano dito? Hindi niya to nahawakan. Pisil sa pisnila. Noong bata pa lang ako yun. Sa akin ka, sa akin lang. Simula ngayon, bawal ang pisikal na kontak sa ibang lalaki. Kahit katiting na haplos, naiintindihan mo? Klaro? Director. Yung bata. Alam ko ang limitasyon ko. Bakit? Ang babaeng to, kayang-kaya, guluhin ang puso. And he. Hindi na talaga. Ayaw ng ano. Ako lang. Tara. Tama na. Nang aasar lang. Dalhin ang pananghalian. Madam, narito na ang masustansyang pananghalian mo. Nabalitaan ni Mr. He na hindi ka kumain ng maayos kanina, kaya inutusan niya ang chef para ihanda ito para sa'yo. Salamat, Jimmy. Tapusin mo ang pagkain mo, balik ka na sa trabaho. Susunduin kita mamaya, pauwi sa bahay natin. Okay. Eitsa. Iyon ba ay Hiki Jiang Li. Nang ahas kang akitin si Achuan. Maghintay ka lang. Sa susunod na buwan, ang presidente ng Searlen ay magbibisita sa ating bansa bilang opisyal na panauhin. Ito'y napakalaking karangalan. Inatasan ng mga leader natin si Firefly na magdisenyo ng pang-estadong handog para sa mga panauhin. Gumawa ng paunang disenyo. Ipasa mo ito sa akin bukas. Eitsa. Napakahalaga ng proyektong ito.
Ayon sa patakaran ng kumpanya, mga supervisor lamang at lead designer ang pwedeng humawak. Intern pa lang po ako ngayon. Anong masama sa pagiging intern? Noong intern pa ako na ang namamahala ng mga haute couture na disenyo ng Ermat Group. Jiang Li. Binibigyan kita ng pagkakataong ito. Tinatanggihan mo ba ako? Gagawin ko ang lahat para matapos ito. Mabuti. Hihintayin ko ang resulta mo. Honey, pagpasok ng asawa ng chairman. Imposible na mission. Jiang Li, bakit di mo kausapin ang supervisor para tulungan ka? Huwag na, okay lang, kaya ko to. Kahit gaano kahirap, kailangang matapos ko. Ayokong hamakin ako ni Lin Zaiwei. Bakit hindi ka pa nag-log out? Alam mo ba kung anong oras na? Alas 10:30 na. Ginoong He, pasensya na sa pagpapaabala pagkatapos ng Sa susunod, kaya ko nang umuwing mag-isa. Huli mo itong pagkakataon. Tara na, umuwi na tayo. Hindi pabrikang pangmalakasan ang Glowfire. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Gusto ko lang, maayos na magtrabaho. Ginoong He. Ipinagkatiwala ni Ate Zaiwei ang disenyo ng pambansang handog. Hindi pa ako nakagalaw ng ganitong klaseng disenyo noon. Maaari mo ba akong gabayan? Ikaw ang nagdisenyo ng pambansang handog. Isa itong napakabihirang pagkakataon. Huwag mong palampasin ito. Makinig ka. Ang susi ay nasa dalawang bagay. Una, ipakita ang ating pambansang pagkakakilanlan. Pangalawa, sumunod sa mga protokolo ng diplomasya. Kasama rito ang kanilang kultura, relihiyon, at paniniwala. Kabilang din ang mga personal na kagustuhan ng kanilang leader. Halimbawa na itong kaso. Kahit Western country ang Seredia, hanga na hangad ang pangulo nito sa ating tradisyonal na kultura. Ang galing ninyong magsalita, yehe. Gaya ng inaasahan sa arkitekto ng imperyo ng Firefly. Anong tinitingnan mo? Wala naman. Sige, magpatuloy ka. Legal naman lahat yan. Alangan. Naiintindihan mo ba lahat ng ipinaliwanag ko? Naiintindihan ko. Ngayon, ibahagi mo ang mga ideya mo. Ito ang naisip ko. Mahalaga sa sinaunang China ang maswerteng simbolo. Dahil ang presidente ng Seredia ay humahanga sa ating mga sinaunang tradisyon, gawin nating kaginhawahan ang pangunahing tema. Halimbawa, ang kilin ay simbolo ng kapalaran mula pa noong unang panahon. Itinuring ito ng ating mga ninuno bilang tagapagdala ng kabutihan. Kumakatawan ito sa karunungan ng mga pinuno at sumisimbolo sa katapatan at kaliwanagan. Ang paggamit ng kilin bilang pangunahing tema, hindi lang nagpapakita ng ating pamanang kultural, kundi tugma rin sa katayuan ni President Ginoong He. Ano sa palagay mo ang aking Di masama. Madali kang turuan. O, isa pa pala, tandaan mo ito. Si President ayaw na ayaw sa estilong kanluraning disenyo. Alam mo na ang ibig sabihin yan. Naiintindihan ko? Gising ka na. Nasaan na ako?
Medyo inaantok ka pa. Hindi ba't sinabi ko, pupunta tayo sa bahay ko mamaya? Kailan ako nakatulog, wala akong naaalala. Normal lang yan. Buntis ka na ngayon, gumagawa ang katawan mo ng hormones, tulad ng progesterone at estrogen, nagdudulot to ng pagod at antok. Pero maganda itong balita. Ipinapakita nitong malusog ang paglaki ng ating baby. Elhi, paano mo alam ng detalyado ang pagbubuntis? Nag-aaral ako habang nagpapatuloy, baguhan sa pagiging ama. Kailangang aralin ang mga ganitong bagay. Dapat din akong mag-aral. Ang 36 night moves, ang pagbagsak ng may asawa. Elhi. Binasa mo talaga tong mga libro. Hindi ito ang iniisip. Karaniwang gabay lamang ito sa pagbubuntis. Totoo nga. Pero ngayon may mga tindahan nagbibigay ng mga mabulaklak na pangalan para umangat ang benta. Hindi ka pa nakakain, gutom ka na? Medyo. Ipapaluto ko sa chef. Sandali, hating gabi na. Hindi ba nila maistorbo? Hindi tama yon. Ako na lang gagawa. Kalokohan, ikaw ang may bahay dito, tungkulin nilang paglingkuran ka. Sige na, magpahinga ka muna. Mukhang masarap lahat. Tikman mo na, kung bagay sa panlasa mo, kung hindi man, papaulitin natin. Masarap. Kumuha ka pa. Sino ang mag-aakalang si Ginoong He? Ang malamig na sihi sa ay may malambing na pagkatao. Director, tungkol sa disenyo ng pambansang regalo, kailangan ba ito agad? Ang pagbisitang pampubliko ay bigla ang inayos, kaya masikip ang takdang oras. Ang produksyon at disenyo ay may maiting na deadline. Kailangan kitang tapusin ang disenyo sa 5 bukas at ipasa para sa aprubahan. Malinaw ba? Tungkol sa nakaraang usapan, may natitira pa ba mga tanong? Malinaw na po, huwag po kayong mag-alala, Director. Sa inyong dalubhasang gabay, ihahandog ko ang isang kahangahangang panukala. Tungkol kay Lin Zawei, patutunayan ko, karapat-dapat ako sa respeto niya. Zawei. Narito ang aking draft para sa pambansang regalo. Pakitingnan po. Ikaw lang gumawa nito. Zawei. Ano ang ipinahihiwatig? Jiang Li. Itong basurang tinatawag mong pangahas mong ipinakita ito sa akin. Eitza, paano mo nasasabing ganoon at saka? Hindi mo man lang sinikap na suriing mabuti ang aking trabaho. Disenyo. Ang tambak mong kalat na ito, hindi karapat-dapat sa titulong iyan. Ano ba itong mga kilit at masasayang ulap? Ang mga lumang dekorasyong ito, sinong may gusto nito? Tanging sining Europeo, ang karapat-dapat, sa mga maharlika at dignitat. Ito ang ating pamanang kultura. Paano ito naging luma? Bakit hindi karapat-dapat? At saka, ang disenyong Europeo ay hanguri sa kanilang sariling, kulturang tradisyon. Jiang Li. Ito ang dahilan kung bakit. Intern ka lang, habang ako. Ang punong taga-disenyo. Sa kaisipang ganyan, hinding-hindi ka aabot, sa antas ko sa buhay na ito. Eitza. Inaamin ko. May agwat sa pagitan natin. Pero sa disenyong pandiplomatikong ito, hindi ako sang-ayon sa'yo. Humahanga ang Pangulo ng Saigo sa ating tradisyonal na kultura. Nandidiri siya sa mga disenyong Europeo. Tama na. Naniniwala ka talaga sa mga katarantaduhang chismis online. Kaya pala ginawa mo ang basurang ito. Buti na lang, alam kong di ka mapagkakatiwalaan. Gumawa ako ng sariling disenyo. Ang katulad mo. Tamad na mandaraya. Dapat maglaho sa Yingwo. Ngayon ka nahiya. Karapat-dapat sa'yo yan. Ito ang kapalit ng pang-akit mo kay Achuan. Agad akong nagtrabaho sa proyekto. Nang matanggap ko ito, ang disenyong ito ay tiyak na babulaga kay Achuan. Ipapakita ko sa kanya kung anong klaseng babae ang karapat-dapat sa kanya. Director, ito ang aking panukalang disenyo. Pakitingnan po.
Ikaw gumawa nito. Oo, ako lang ang gumawa. Paano ka lang disenyo? Basura. H1. Paano mo nasabi yun? Inilaan ko ang puso ko sa disenyong ito. May pinakabagong uso sa Europa. Kinilala ng mga tanyag na designer. Pinuri mismo ng mentor ko, na ito ang pinakamagandang regalo na nakita nila. Laging Europeo ang gusto mo, pero alam mo ba kung ano talaga ang gusto ng kliyente? Ang presidente ng Psy Country, bilang VIP client, natural lang na gusto niya ang estilo ng Europa, di ba? Mali. Pinahahalagahan ng presidente ang ating tradisyonal na kultura. Ang kinainis nila ay yung mga disenyong Europeo. Designer ka nga daw, pero hindi mo man lang inalaman ng kliyente. Bulag sa sariling paniniwala, matigas ang ulo. Hindi ka karapat-dapat maging designer. H1, pasensya na. Gagawin kong muli ang disenyo. Dahil matagal ka sa abroad. Nakalimutan mo na ang ugat natin. Kumonsulta ka sa intern ng departamento na si Jiang Li. Hayaan mong siya ang magturo sa'yo. Sabi ni Gehi, kailangang isumite ang proposal bago magnegatibo para masiguro ang dagdag na oras sa produksyon para sa kumpanya. Ganito na ako kaalalayan, hindi ako pwedeng sumuko ngayon. 8. Pakiusap, pag-isipan mo ulit ang aking proposal. Ang presidente ng Serinya talagang mahilig sa tradisyonal na elementong Chin. Nagmamadali na tayo. Jiang Li. Sa tingin mo't palalampasin ko to. 8. Wag mo akong intindihin ng mali. Ako ay... Ano nga? Nandito ka para pagtawanan ako. Jiang Li, pakinggan mo. Habang nandito ako, hindi mo makukuha ang posisyon ko. Umalis ka na. Lily, anong nangyayari sa'yo? Halika rito. Ayos lang ako. Malubha ang mga sugat sa kamay mo, tapos sasabihin mong ayos ka? Dalhin kita sa ospital. Ibababa mo ako. Bitawan mo ako. Si Chen, ano ang gusto mong gawin? Ano bang magagawa ko sa'yo? Lily, alam kong nagkamali ako. Pero tunay akong nagmamalasakit. Nais kong ituwid ang lahat. Huwag mo akong itulak palayo. Si Chen, sino ang nangangailangan ng malasakit mo? At saka, wala kang karapatang narito. Lumayo ka na sa akin simula ngayon. Baka magkamaling akala ang asawa ko. Asawa. Jiang Li. Tama, may asawa na ako. Kaya mula ngayon, panatilihin mo ang distansya. Nagpakasal nga talaga siya? Buti na lang tumigil na si Xichen. Pero kanina, hinawakan ako ni Xichen sa pinto ng meet. Sana hindi nakita ni Enhi. Enhi. Nakita ko ang lahat. Inihatid ka ni Xichen kanina. Anong nangyari sa inyo? Enhi. Hindi ito ang iniisip mo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nasaktan ako kanina. Gusto niyang dalhin ako sa ospital. Pero tumanggi ako. Ba't ka ganun nasugata? Maniwala ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Punta ka sa opisina ko. Aalagaan ko sugat. Siya, nagmamalasakit pala siya. Hindi naman siya galit sa akin. Tapos na, magiging malumanay ako. Itong si Enhi ngayon. Ang lambot pala. Maglalagay ulit ako ng gamot mamaya. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Huwag mong basain ang sugat. Anong problema? Huwag na lang. Mag-ingat ka na mula ngayon. Dahil hindi ka na nag-iisa ngayon. Kailangan mo ba ng Tagapagbantay? Hindi na kailangan. Labis na. Hustisya ito. CJ, ikaw ang masusunod.
Tama. Bakit ka pumunta sa kwarto ng pulong? Nakalat pa ang mga draft ng proposyal ko sa sahig. Heto, tinipon ko para sa'yo. Saan? Director He. Tungkol sa proyektong ito, paano tayo magpapatuloy? Bagsak sa inspeksyon ang disenyo ni Lin Ziwei. Pinaulit ko sa kanya. Bagsak sa inspeksyon. Mas eksakto. Walang kwentang disenyo, walang saysay na kabanata. Walang kampara sa gawa mo. Hindi kasing ganda ng sa... And he. Sinabi mo ba talaga yon kay Sister Ziwei? Naman. Sinabi ko pa nga na mag-aral siya sa'yo. Kaya pala si Sister Ziwei ay galit na galit. And he. Si Sister Ziwei, ang lead designer ng Ying, sabihan siyang mas magaling ako sa kanya, at dapat ko siyang turuan. Ginawa mo akong panakip butas. Hindi kaya ng designs niya ang sayo. Dapat lang na matuto siya sayo. Kung hindi niya kayang gawin, ang simpleng bagay na, paano siya magiging qualified na lead designer ng Yinghu? Sa pinakakalmadong ekspresyon, bumibitaw siya ng masasakit na salita. Isang tunay na kapitalista. Ang mga tradisyonal na elemento na ay masyadong corny. Kasalanan to ni Jiang Li. Siguro'y may kung ano, Gina Yume si H1, kaya nagkakaganyan. Sige. Dahil gusto ni H1. Sige, pipilitin ko magdagdag ng mga tradisyonal na elemento ng China. Walang paghahambing. Walang sakit. Kailangang malaman ni H1 na ang sining ng Europe ang pinakatoktok na kagandahan. H1, nag-overtime ako para ayusin ito. Tingnan mo. H1, may problema ba? May hindi ka nasisiyahan. Sinabi kong kumonsulta ka kay Jiang Li. Nagpunta ka ba? H1, nagbibiro ka ba? Bilang lead designer, gusto mong konsultahin ko ang isang intern. Ano ng problema sa mga intern? Mas maganda trabaho nila kaysa sayo. H1, nabaliw ka na ba? Ang pagkahumaling mo sa tradisyonal na motibo ay luma at badu, walang kaalam-alam. Aalis ka sa proyekto. Si Jiang Li ang papalit. Anong sinabi mo? Pagtiwala sa isang intern. Ang ipapalit sa akin. Tama. Umalis ka na. Yun Chuan He. Pagsisisihan mo to. Ano daw? Ako ba ang mamahala sa National Gift Project? Siyempre. Ikaw ang tamang tao para dito. Ikaw ang mamumuno. Pero baguhan pa ako. Importante itong proyekto. Mabilisan ang deadline. Paano kung... Nandito ako para sayo. Walang dapat ikatakot. Magtiwala ka sa sarili. Naniniwala ako sayo. Di ko inakalang si Inkihe ay magtitiwala ng ganito sakit. Salamat sa pagkakataon. Hindi kita bibigyan. Magsasaliksik na ako. Sasama ako sayo. Kung mananatiling ganito ang buhay, sakto na sana. Ang pambansang regalong aking dinisenyo ay pinamagata Kailin na lumalapag sa ulap bilang pagbabalik. Yari sa Haitian J, ang Kailin at masasayang ulap ang pangunahing disenyo. Ito na ang buong konsepto ng disenyo. Mga kagalang-galang na pinuno, naghihintay ako sa inyong pasya. Wala silang kahit anong reaksyon. Kulang ba ang aking disenyo?
Buong-buo ang aking kasiyahan sa disenyo mo. Di masama. Sa tingin ko, ang disenyo ni Xiao Jiang ay talagang pambihira. Na pala, may piraso tayo sa pangunahing imbakan ng di-kalibreng jade. Papadala ko agad ito, dating bukas sa Makalawa. Isang perpektong disenyong kapares ng premium na jade. Ang kombinasyong ito ay magpapaganda sa Firefly para makapaglabas ng walang kapintasang produkto. Pagdating ng jade, simulan agad ang pag-ukit. May 1 linggo na lang tayo bago ang paghahatid ng pambansang regalo. Sikapin nating makaraos sa deadline. Kung wala nang ibang usapan, adjourned na ang meeting. Magaling ang galaw. Jiang Li, akala mo matatalo mo ako. Managinip ka pa. Hoy. May ipapagawa ako sa'yo. Darating na ang jade ngayon. Di ako makapaghintay na makita ang likha. Halo? Ano? Ji. Ang combo ng Jade ay naaksidente ng malala kasama ang mamahaling Jade. Lahat ng piraso ay lubusang nasira. Ano? Balik na sa opisina. Tawagin ang lahat para sa pulong. Naiintindihan ko. Ang paghahatid ng pambansang regalo ay sa 5 araw na. Ngayong may problema sa Jade, mag-isip tayo ng solusyon. May mga ideya ba para ayusin ito? May reserba tayong Jade sa imbakan. Sa palagay ko, Hindi maganda. Pangkaraniwan lang ang jade na iyon. Material na grade B. Hindi pwedeng gamitin sa pambansang regalo. pero ang pagkuha ng top grade na Jade ay masyadong matagal. Kung tayo'y magpaliban sa paghahatid, sisihin tayo ng mga nasa itaas. Hindi ka tanggap-tanggap. Siguro, gumamit na lang ng purong ginto. Ang purong ginto, Ang mga gintong produkto ay mukhang hindi gaanong kahanga-hanga. Hindi angkop sa posisyon ng isang presidente. Pero wala tayo sapat na top grade na jade. Teka. Director He, may mungkahi ako. sige sabihin mo. Yung kumpanya natin, meron tayo ditong primerang jade mula Myanmar. Kahit may mga basag, pero tingnan mo, yung malalalim na guhit, sakto para sa pag-ukit ng masasayang ulap. Yung mas pino pang guhit, mainam para sa balahibo ng kilit. Walang kapantay, at yung lila rito, pwede maging mata ng kilit. Pero, bakit nasa taas ang ulap at ang kilin sa baba? Mas maayos yan. Ay, ang galing. Kung wala lang yang mga basag, ang kalidad nitong Jade nasa top 10 sana sa mundo. Angkop para sa regalong pambansa. Director He, sundin natin ang mungkahi ni Xiao Jiang. Lulutas nito ang problema. CJ, gawin na natin. Jiang Li, magpasa ka agad ng bagong disenyo. Lahat ng departamento, buong suporta. Opo, Director He. Kamakailan, Pangulong Amancio ng Seigo, dumating sa ating bansa para sa opisyal na pagbisita. Ang mga pinuno natin, nagbigay sa Pangulo ng Seigo ng maingat na ginawang pambansang regalo. Kilin na sumasakay sa ulap at Ang kilin ay simbolo sa ating tradisyonal na kultura na kumakatawan sa karunungan, kapayapaan, at kabutihang loob. Ang mga pambansang seremonyal na handog na may kilin at masasayang ulap ay nagpapakita ng ganda ng ating tradisyonal na kultura at nagpapahiwatig ng pagmamahal ng bansa sa kapayapaan at kagustuhang magtulungan sa ibang bansa. Sakto na ipadala na ang mga seremonyal na handog. Ang misyon ng Dragon Rice Group ay matagumpay nang natapos. Lubos ang kasiyahan ng mga nasa itaas sa susunod na 10 taon. Ang mga disenyo ng pambansang handog ay mapapasa atin na lamang. Kaya tumaas ng 30% ang halaga ng stocks. Kaya, aking mahusay na kasama. Anong gusto mong gantimpala? Anong gusto mong gantimpala? Kahit ano. Siyempre, tulad ng pangako, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Kung gayon. Gusto kong pakinggan mula sa'yo ang kwento ni Little Dino Gulu. Yang problema mo sa pagtulo, bumalik na naman. Tulungan kita dyan. Ang pambansang regalong ito, kilin na sumasakay sa ulap, ay tumanggap ng papuri sa loob at labas ng bansa. Itinanghal bilang pinakakahanga-hangang pambansang regalo sa 2 dekada. Naniniwala ang mamamayan sa paglakas ng bansa. Ang tradisyonal na kultura ay muling magniningning sa pandaigdigang tanghalan ng sining at kultura. Jiang Li, ikaw. Paalisin kita sa Yingwo o layasan ng angkanlin. Umalis na ako. Jiang Li, may bigla ang business trip. Naghanap ako ng kapalit na driver. Nakikita ko na siya.
Binibini, nakahanda na ang sasakyan. Jiang Li, alam kong hindi ka, iisa lang ang backer. Kapag nalaman ng lahat sa kumpanya ang tunay mong ugali, paano ka mananatili sa trabaho dito? Hoy, tingnan mo ang dinaraanan, bulag ka ba? Aba, hinding-hindi, ang sikat namin sa opisina. Kilala mo ako, kilala ka ng lahat. Yan ang punto ko, isang intern lamang, ang namuno sa disenyo ng regalo. May koneksyon sigurado. Si Hiba ang pinag-uusapan. Nalaman na ba nila? Tigilan mo na ang panlalait mo. Anong koneksyon? Si Jiang Li natin, nakuha to sa sarili niyang kakayahan. Itatangi mo pa? Anong kakayahan? Yung pagtulog para umangat? Anong sugar dad? Yung mayamang tagatangkilik mo. Tingnan mo mismo sa company, ikaw mismo tumingin. Pinag-uusapan na ng buong kumpanya. Ang video mo, tama na ang kayabangan niya. Amoy na amoy. Ang kahalayahan niya. Maaga pala, may nakakainis ka ng nakasalamuha. Sobrang pangit na simula. Jiang Li, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ako bahala. Mag-imbestiga sa mga chismis. Jiang Li. Puno na ang forum. Ng mga video mo, mistress daw kayo ng mayaman. Sabihin nila'y proyekto mo ay dahil sa koneksyon. Kumalat na ang post, lahat binabash ka na. Anong gagawin natin? Kailangan natin ng plano, hindi pwedeng man-ire sila. Humanap tayo ng paraan. Paano? Maliban na lang, sabihin natin kay Hyun Chuan. Zhanglu, uwi ka muna, may tatawag lang ako. Hello, si Jiang Li ito. And he. Kailangan ko ng tulong mo, please. Anan, sige sabihin mo. May nag-post sa trabaho na ako daw ay kabit ng matandang mayaman. Sabi nila, nakuha ko ang National Gift Project sa pakikipagrelasyon. Hindi totoo yun. Ako. Xiaoyu, i-trace mo ang A. Agad po. Galing sa loob ng kumpanya natin ang post, tinutukoy na ang lokasyon. Si Lin Jiwei ang nag-post. Jiang Li. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sayo. Nakuha ko na. Dahil pumayag si Gihe. Ang usaping ito ay malapit ng maayos. Magsisimula na ang bagong proyekto. Tara na sa pulong, sama kayong lahat. Pero ikaw Jiang Li, hindi ka sasama. Ang taong katulad mo, na walang respeto sa sarili at walang kahihiyan, hindi karapat-dapat sa proyekto ko. Tama si At Zaiwei. Wag ng proyekto. Ang makasama ng taong walang hiya ay nakakababa. Tama, nakakahiya may ganito. Sa departamento ng disenyo, sobra na si Lin Zaiwei. Siya ang kumakalat ng chismis tungkol sa akin. Tapos iniipahiya pa ako. Lin Zaiwei, ikaw ang nagsisinungaling. Malinaw na ikaw ang may gawa ng post. Tama na. Ayokong marinig ang mga dahilan mo. Pumunta na kayo sa pulo. Jiang Li. Dapat sumama ka rin sa pulo. Mauna na ako. Huwag mo masyadong isipin. Makakahanap tayo ng paraan. Okay lang, Jiang Li. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ni Gi yan. Walang silbi ang departamento ng PR. Walang nagagawang tama. Di pa naibaba ang post na yon. Lumala pa ang pagkakalat. Jiang Li, anong dapat nating gawin? Uuwi muna ako.
Subukan mong manatiling kalmado, baka bumuti ang sitwasyon bukas. Lahat maghintay kayo. Iniutos ng CA na lahat ng empleyado ay magtipon sa company gate. Grupo, I-check up. I-check up. Naknak, ngayon naiintindihan ko kung bakit. Pinapatingin tayo ni Director He sa ophthalmologist. Sinabi niyang buksan natin ang ating mga mata. Huwag kayong magpakatulad sa kanila. Mga taong nagpapakababa dahil lang sa pera. Jiang Li, hanggang kailan mo pa sasandig sa Sparkfire? Ang galing talaga ni Mr. He. Pinag-uusapan ka na ng lahat. Pinagkakatiwalaan ka pa rin sa eye check-up na ito. Parang binabalaan ka sa mga asong ulol. Tingnan mo yung kotse. Hindi ba yan yung kotse sa post? Yan nga, parehong-pareho. Impossible. Gusto bang ipaalam ni Jiang Li ang kanyang sugar daddy? Director He. Hindi pwede. Siya ba yung nasa? Jiang Li. Sakay na sa kotse. Anong nangyayari? Tinanggal na rin ang post sa forum. Director He. Sinusuportahan ba niya ako dito? Jiang Li, halika rito. Director He. Hindi mo ba naisip na ang approach na ito ay medyo hindi angkop? Anong hindi angkop? Dahil tayo ay nasa isang lihim na kasal, sapat nang tinanggal ang post. Tinamad siyang ayusin ito, at inasikaso lang ng magbalik sa trabaho. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Walang utang na loob. Nagmadali akong umuwi para suportahan ka, tapos ikaw pa ang may ganito. Ano? Ito lang ang dahilan ng pagbalik mo. Siyempre. Bumalik ka pala, para lang tulungan ako dito. Siyempre naman. Paano ka babawi sakin? Salamat na lang. Akala mo, sapat na ang salamat lang. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kitang isama sa susunod kong business trip. Bakit? Sobrang nami-miss na kita, kahit isang araw lang tayong hindi nagkita. CJ, pumunta tayo sa bahay ni Lola para mamayang gabi. Miss na miss ka niya. CJ. Dito. Dagdagan mo pa. Salamat, Lola. Lee. Mabigat ba ang mga responsibilidad mo ngayon? Maayos ba ang alaga sa'yo ni Chuan? Hindi naman po, Lola. Wala pang ang morning sickness. Napakabait niya. Ito, kumain ka ng hipon. Sa mahabang panahon, ngayon ko lang nakita na ganito ka-attentive si Chuan sa isang tao. Lola, tama na. Sige na, sige na. Hihinto na ako. Hinayang naman. O pala, si Yaoli. Ano na ba ang tiyan mo? Mga 3 buwan na ba? Nakapagpa-check up ka na ba sa doktor? Ay, inaalala ko baka napapagod si Xiaoli, kaya pinapunta ko ang doktor dito para ma-examine siya. Kulay kasi sa gamit pang medisina dito sa bahay. Sa ganitong stage ng pagbubuntis, dapat sa ospital magpatingin para mas malawakang pagsusuri, para mapanatag ang kalooban natin. CJ, bukas na lang, samahan kita magpatingin. Doc, kumusta ang paglaki ng baby? Maayos na lumalaki ang sanggol. Tingnan mo rito. May mga braso't binti na, ang munting baby. Ito ang maliliit niyang kamay. At ito naman ang mga paa. Ang galing naman, malusog na malusog ang babe. Nakahiga ka na nga lang. Shaoli. Anong ginagawa ninyong magkasama? Galing kayo sa departamento ng OBGYN. Ako.
Shaoli. Nagpanggap kang dati ka nang ikinasal. Kabit ka lang pala niya? Nagdadalang tao ka pa. Tumigil ka sa kalokohan mo. Tigil mo yang kabalbalan. Huwag mong lokohin ang iba, at sa huli, ikaw ang maloloko. Isa ka lang dukhang ulila, akala mo ba? Pakakasalan ka ni Hyun Chuan? Ako pa nga, na-miss sa ating nakaraan. Di ko inakalang, gagapang kang ganyan. Bantayan mo ang pananalita mo. Asawa ko si Jiang Li. Kasal kami sa batas. Imposible, di siya magagawa. Ikaw ang hindi karapat-dapat. Simula ngayon, kung gagambalain mo pa ang asawa ko, papanagurin kita sa Yuehai. Alis na tayo, mahal. Oras na umuwi. Ginoong He. Enan, Bakit mo sinabi kay Xi Chen ang tungkol sa atin? Dapat ito'y sikreto natin. o kaya itigil na ang pagtatago. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, ang pagiging kasama mo habang buhay ay hindi naman masama. Hanggang sa huling hininga. Pero, akala ko pakakasalan mo si Lin Zhawei. Si Lin Zhawei. Ano ang kinalaman niya rito? Hindi ko nga siya gusto. Maliban sa'yo, hindi ko naisip ang pakasal sa iba. Kaya pala si President ay hindi umano nagkagusto kay Lin Zhawei. At hindi rin planong pakasalan siya. Ngunit, kung ilalantad natin ang relasyon natin, baka makaapekto sa karir ko. CJ, huwag kang mag-alala dyan. Ang paglalanta ay sarili kong desisyon. Igalang ko ang gusto mo. Gusto ko lang malaman mo. Jiang Li. Mahal na mahal kita. Kapag handa ka na, narito ako para suportahan ka sa paglalantad. Jiang Li. Mahal kita. Hindi ako makapaniwala. Nagtapat na sa akin si President. Jiang Li. Huwag muna pumunta sa opisina. Sinisiraan ka ni Lin Jiwei. Ako? Anong sinabi niya? Sabi niya ninakaw mo ang proyekto, at inagaw ang lalaki niya. Ikaw ang kabit. Ano? Buong kumpanya, naaawa na sa kanya ngayon. Tinatawag siyang kawawa, pati na. Gusto ka nang iwasan. Jiang Li, baka dapat kausapin mo si President He, humingi ng suporta sa kanya. Sumobra na si Lin Zhawei. Magpapanggap bilang LFCU ay malala na. Ngayon naman ay naninira siya. Tama na. Hindi ko na kaya to. Sawa na akong pagtiisan. Saan ka pupunta? Kakausapin ko si Lin Zhawei. Hindi pa ako nakakita ng ganitong makapal na kabit. Nandito na ang tunay na Jin Rex. Paano siya nagpakita? Bakit hindi ako dapat narito? Hindi ako kabit. Si Lin Zhawei ay hindi asawa ng si. Nagsisinungaling siya. Jiang Li, huwag kang magsalita ng kabulastugan. Totoo ang sinasabi ko. Kung ayaw niyong maniwala, naroon si Gehi sa opisina. Maaari ko siyang papuntahin para sagutin ang mga tanong. Jiang, anong lakas ng loob mong magpakadakila? Mas malalim pa pala ang relasyon nila ni Hyun Chuan. Jiang Li, huwag kang magmagandang gabi dito. Sino ka ba, para utusan si H1? Walang hiya ka, problema mo yan. Pero may pamantayan ako. Tama si Sister Zhawei. Ang pagdadamay kay Gehi ay lubos na, hindi nararapat. Eksakto, kung gusto niyo ng patunay, sa estado ni Sister Zhawei, madali lang. Ang tirahan ng mga he, sa Cloudtop Palace, hayaan nating siya ang maghakbang para magpakita sa atin, mawawakasan na ito. Tama ba, Sister Zhawei? Dalhin mo itong, walang hiya, sa Cloudtop Palace. Para makita niya, kung sino ang tunay na may-ari. CJ, pumunta tayo sa Cloudtop Palace. Pero, Lin Zhawei, may lakas ka bang dalhin kami? Ang liit-liit ni Jiang Li, nang ahas na hamanin ako ng direkta. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi ako pwedeng tumanggi. Sige. Pupunta ako. Pumayag talaga si Lin Zhawei.
Pero hindi naman niya malalampasan ang tarangkahan ng pamilya he. Jiang Li. Pupunta ka talaga kay chairman, baka may masamang balak, si Lin Jiwei, para saktan ka. Hindi niya gagawin yun. Lulu. Magiging totoo ako. Asawa ako ni Chairman He. Ano? Seryoso ka ba? Hindi ito biro. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa... Naku, ito pala ang tirahan ni Chairman He. Ang ganda. Sayang lang at may taong magpapahiya ng sarili dito sa magandang lugar na ito. Subukan nyo. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa huli. Lin Zawi, tigil mo na ang pagpapatumpik-tumpik. Buksan mo ang pinto. Papasukin mo kami. Buti na lang napuntahan ko ang bahay ni Mr. A noong bata. Sa aking kabataan, nasa isip ko pa ang password. Hindi nila pinalitan ng password. Parang ang langit ang kakampi ko. Tara, pasok na kayong lahat. Lalo na ikaw. Tingnan ninyo sa inyong mga mata. Nakakapagtaka, paano niya nalaman ang password? Jiang Li, baka dapat umalis na tayo. Hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang asawa ni President He. Dahil mahal ako ni Hyun Chuan, wala akong dapat katakutan. Tara na, at ibunyag natin siya. Naku! Ang bahay ni President He ay napakaganda, parang palasyo. Makita lang ito ng isang beses. Ayos nang mamatay. Ngayon, mapapatunayan nyo na ba ang identidad ko? Nat, sigurado naman. Nga pala, Ate Zawei, bakit wala akong makitang larawan ninyong mag-asawa ni President? Hindi siya ang tunay na may bahay ng si. Saan siya kukuha ng wedding photos? Ako ang magsasabi ng totoo. Ako ang tunay na may bahay ng Jiang Li, siraulo ka ba? Kung hindi kami dinala ni Sister Zawei sa mansyon ni He, hindi ka nga makapasok sa gate. Anong tapang mong mag-claim na asawa ka niya? Jiang Li, ang tigas talaga ng ulo mo. Sister Zawei, bakit hindi mo ipakita sa kanya ang wedding photos ninyo ni He para matigil na ang kanyang pagdadalang tao? Hindi karapat dapat makakita ng ating mga larawan. Jiang Li. Pwede namang mangarap ang tao, pero huwag yung malalaking kahibangan. Ni-research na kita. Isang nobody mula sa orphanage. Noong nakaraang buwan lang, nagsaserve ka ng mga lalaki sa pool hall. Nabaliw si Achuan. Pero akala mo, makakapalit ka sa akin. Jiang Li, talaga bang ikaw ang misis? Ito ang residensya ng mga He. Kung nagsisinungaling ka, malubha ang mga konsekwensya. Ako ang legal na asawa niya. Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko ngayon dito. Ang peke ay hindi magiging totoo. Ang tunay ay hindi mapapalitan. Lin Zawei, hindi mo mapapatunayan. Pero ako kaya. Dahil ako ang tunay na asawa ng si He. Jiang Li, ikaw ba talaga ang asawa ni Presidente He? Wala na tayo. Asawa pala siya ng presidente. Tinawag ko siyang tanga. Inakusahan siyang walang hiya. Lin Zawei, sinabi sa akin ni Hyun Chua, hindi kanya nagustuhan at hindi kanya niligawan. Ginamit mo ang titulo bilang asawa ng presidente para magmalakas. Ikaw ang tunay na impostor. Ikaw. Pangahas mong ninakaw si H1 ko, at ang pwesto bilang asawa ng presidente. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Lin Jiwei, baliw ka. Bahay ito ni Jiang Li. Tahanan niya. Karapat-dapat ba siya? Ngayon ay, itatapon ko ang impostor na ito. Ikaw. Hulihin niyo siya ngayon.
Bibigyan ko kayo ng 500,000 bawat isa. Ano ang ginagawa nyo? Nabaliw na ba kayo? Asawa ni Presidente He si Jiang Li. Zhang Lu. Jiang Li. Napatumba ko na ang mga tauhan mo. Ano na ngayon? Zhang Lu. Zhang Lu, ayos ka lang ba? Eitsa, baka dapat tigilan na natin ito. Dumudugo ang ulo ni Zhang Lu. Walang kwentang tao ka, hindi naman mamamatay sa ganitong kaunting dugo. Dagdagan ko pa kayo ng 500,000 bawat isa. Gawin nyo na. Pakawalan nyo ako. Kung pera ang gusto nyo, kaya ko rin kayo bayaran. Akala nyo ba tanga kami? Nasimulan na namin, tapusin na natin ito. Jiang Li, bibigyan kita ng leksyon ngayon. Lin Zaiwei. Tumigil ka na habang maaga pa. Kung malaman man ni Hyun Chuan ang ginawa mo sa akin, gigibain ka niya. Gamit mo pa si Hyun Chuan para takutin ako. Sino ba talaga ang akala mo sa sarili mo? Isang hampas lupang anak sa ampunan na nakapanlama kay Hyun Chuan. Akala mo makakaangat ka sa lipunan at magiging phoenix. Tingnan natin kung gaano kagusto sa iyo ni Hyun Chuan. Pag sinira namin ang mukha mo. Lin Zaiwei, pakiusap. Ano ang gagawin ko? Tulong. May tumulong sa akin. Ang padala ng Jade sa susunod na buwan, napakahalaga para sa atin. Ingatan mo ito ng buong husay, walang dapat pagkakamali. Naiintindihan ko. Hello. Anong problema? Ginoong He. Nasa Cloud Peak Palace tayo. Sagipin si Jiang Li, bilis. Jiang Li. Ihanda ang kotse, ngayon na. Tapos na. Suntok. Nakikiusap ako. Tigilan niyo na ako. Buntis ako. Ano? Buntis ka. Tungkol sa nangyari ngayon, kung palalayain niyo ako ngayon, mananahimik ako. Walang maririnig si Hyun Chuan tungkol sa araw na ito. Eitsa, dinadala niya ang anak ni Ehe. Kung patawarin niya tayo. Gaga. Nagsisinungaling siya sa'yo. Totoo ang sinasabi ko, kung papayagan mo akong umalis. Tingnan mo ng mabuti. Ang mga sugat niya, ikaw ang may gawa nito. Sa palagay mo'y pakakawalan ka niya. Kung ganon, anong gagawin natin? Ginamit niya ang anak para umangat. Kapag wala ang bata, itatakwil siya ni Hyun Chuan. Pigilan niyo siya. Ginoong He. Kailangan mong magmadali. Ailey. Sagipin si A. Bilisan mo. Opo. Jiang Li, ayos ka lang ba? Ang bata. Direktor He. Bilis, tumawag ng ambulansya. Agad.
H1, pakinggan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Malubha ang mga sugat ni Madam He. 2 baling tadyang, baling braso, at malawakang pasa. Kunin ang pinakamahusay na doktor. Walang peklat na dapat maiwan, naiintindihan. Paano ang bata? Ligtas ang bata. Ang totoo, may iwasan sana ni Madam He ang karamihan ng sugat perit inilaan sa bata. Halos lahat ng palo ay kanya ring tinanggap. Matibay ang tibay ng isang ina. Jiang Li. Ang paglabag na ito ay mapaparusahan. Paano ako pakikitunguhan ni Hyun Chuan? Di naman siguro, sasaktan ng dati niyang kaalyat, matagal na ang samahan ng ating pamilya. H1 H1, nagkamali ako. Pagbigyan mo na ako ngayon, hindi na mauulit ito. Anak, H1 Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit na ito ay walang kasing tindi sa pagpapahirap mo kay Jiang Li. Hindi man lang malapit. H1 Dahil sa ating pamilya na magkaalyado sa mga henerasyon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magluluhod ako para humingi ng tawad kay Jiang Li. Simula ngayon, ang Yuehai ay wala ng angka ng mga lin. Bawat pagdurusa ni Jiang Li, babayaran mong lahat ng 1,000 beses. Bugbugin iyo. H1 Hyun Chuan. Xiao Li, nagising ka na? Siya. Dahan-dahan lang. Ang sanggol. Kumusta ang sanggol? Ligtas ang sanggol. Maayos mo siyang naprotektahan. Basta't ligtas ang sanggol. Pwede na akong maging kampante. Ulila ka. Dapat unahin mo ang sarili mong kaligtasan Pero kung sarili ko lang intindihin ko, ano ang mangyayari sa kanya? kaysa sa anak natin. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Jiang Li. Sa mundong ito, ikaw lang ang gusto ko. Ang sinabi ko sa'yo. Naalala mo ba? Nga pala, nasugatan din si Zhang Lu. Kumusta na siya ngayon? Nakadischarge na siya. Eh di. Si Lin Zawei kamusta? Tiniyak kong nakuha niya ang nararapat sa kanya. Sinira ko ang mukha niya, winasak ang buong angkan ng Lin. Kaya naman, nagbaliw siya. Yung 2 niyang kasabwat, ipinadala ko na sa mga minahan sa Myanmar. Hanggang huling hingi niya. Magdurusang pagbayaran, ang ginawa ninyo. Salamat. Sa paghihiganti. Di na kailangan ng salamat. Nung wala ka sa Malay, grabe ang pangamba ni Lola. Pagkalabas natin dito, dalawin natin siya. Namimiss ka niya. CJ. Jiang Li. Yung pagpapanggap mong inosente. Ang totoo, pera lang ang habol mo. Pakakasalan mo si Hyun Chuan, di ka karapat-dapat. Hoy! May ipapagawa ako sa'yo. Lola. Xiao Li. Nitong mga nakaraang araw, ang dami mong pinagdaanan. Tingnan mo ang sarili mo, pumayat ka na. Kailangan mo ng masustansyang pagkain. Lola, nung nasa ospital ako, padala ka ng padala ng pagkain at vitamins araw-araw. Paano ako pumayat? 2 libra pa nga ang nadagdag mula nang ma-ospital. Kapag sinabi ng lola mong payat ka, payat ka talaga, na yung ikaw ay kumakain para sa 2, dapat kang kumain ng marami. Mamaya, ipapahanda ko ang mga paborito mong ulam.
Sige na nga, susundin ko ang gusto mo. Mabait na bata ka, siya uli. Pagkatapos ng hapunan, may regalo ako para sa'yo. Para ipagdiwang ang pambansang disenyong regalo mo na napili. Maliit lang naman yan. Paano naging maliit yan? Ang disenyo mo'y napili bilang pinakamahusay na halimbawa ng disenyong kinasihan ng tradisyon. Dagdag pa riyan, ang pambansang seremonya ng parangal ay mapapanood ng Lev Sarie. Talaga? Talaga, saka. Kailangan kong sagutin to. Hello. Ginoong Yi, binawi ang pangunahing parangal kay Madam Yi sa disenyo. Ano? Kakapasa lang ng komite ng abiso sa amin. May nag-anonymous post online na si Madam ay kabit ng CEO ng Firefly. Ang pambansang regalo ay talagang gawa ng iba. Sina President Yi ang nagmanipula ng seleksyon at ipinasa sa pangalan ni Madam. Kumalat na itong balita online at nagdulot ng malaking kontrobersya. Kaya't ang komite ay pansamantalang magbabawi ng parangal kay Madam para sa investigasyon. Paano nangyari ito? Magsimula agad ng investigasyon. Hanapin ang nagpakalat nito ng di kilala. Ako mismo ang kakausap sa komite. Huwag kang matakot. Narito ako para sayo. Ang sayo, walang makakakuha nito. Kung di ko makakamit, walang sino man ang makakakuha. Jiang Li, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagtulak sa akin na sirain ka. Drive. Opo. President Xi, may harang sa daan. Ilabas siya. Bitawan mo. Ji, ipinost nga niya yon. Si Chen, bakit mo ito ginawa? Hindi ko matiis ang walang awang ambisyon mo. Ji, bilang may angkang marangal, nagpakasal ka sa isang mas mababa sa estado mo? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan sa mataas na lipunan? Bakit ako matatawaan? Ang asawa ko ay mabait, maganda, at matalino. Di tulad ng mga walang kwentang mayayamang dalaga. Sino ang makakatapat sa talino niya? Siya ang nagdisenyo ng bantog na pambansang regalo. Ang pagkakaroon kay Jiang Li bilang asawa ay karangalan. Mayaman ka, paano ka nagpakadala sa isang simpleng babae? Pag-isipan mo yan sa bilangguan. Dalhin siya sa tanggapan. Ay demanda siya. Umalis ka. Mahal, ang pogi-pogi mo. May pagkakataon bang hindi ako pogi? Ang asawa ko laging gwapo at talagang kahanga-hanga. Superhero ko siya. Pero mas magaling ako sa ibang bagay. Gusto mong subukan? Baka hindi magandang ideya ngayon. Ayon sa doktor, dahan-dahan lang ang pwede. Mahal, Narito lang ako.